may mga ano na kayo, gayahin niyo si Richelle. Hello, magandang Ang umaga sa lakas, inyong ang lahat. taas ng views ni Mm. ni Sheena, ha? Good morning. Ayan, Oo, kape muna tayo at tayo ay malilate na. opo. So habang Huwag tayo kayong ay mag-ano, nakikinig kay Ate Malo, ay tayo ay nagkakape. kung mag-vlog ka, kumita ka man lang ng 20 mil, malaking bagay yun para sa Nga naman, totoo. Alam niyo, agree po ako dito sa sinasabi ni Ate Malo, na doon sa sinasabi niya na yung mga malalakas pa namang beneficiary, kagaya nito nila Shena, nagba-vlog naman, hindi na dapat talaga 'to sinusuportahan ng pera na lang kay Bombay at ito si Bombay ay may sakit at, kasi kung laging, andiyan yung pagtulong sa kanila, habang buhay na lang ba nga silang tutulungan, ano? Hindi tayo agree na tumulong sila, pero ibig may punto si Ate Malo dun sa sinasabi niya na dun sa malalakas naman na puwedeng maghanap buhay pa, dumiskarte sa buhay, ay dapat ay hindi na kumbaga hindi na bigyan talaga ng focus na pagtulong siguro sa isang buwan, silip-silipin na lang. Pero yung, araw-araw na may suporta o linggo-linggo ay may ayuda sila, paano sila matututo maghanap ng sariling buhay nila? Alalahanin niyo, marunong na nga sila mag-boyfriend, marunong na magpabuntis. So, ibig sabihin, alam na nila yung buhay, kung paano nila patatakbuhin at paaangatin yung sarili nilang pamumuhay. Kasi kung habang buhay na laging may nakatulong, yung iba, real talk tayo ha, yung iba hindi na kumikilos sa totoo lang. Hindi na sila kumikilos at naghihintay na lang ng may tutulong sa kanila. Yung iba diyan malalakas pa nga ini-sponsoran pa, 'di ba? So, ibig ko sabihin, natulungan na naman, dapat naman yung nasimulan sa kanila ay ituloy-tuloy na sila na yung magtuloy-tuloy, diskarteng malupit. Sabi nga, ang kailangan, kagaya ni Melissa. Si Melissa, kahit tinulungan na, andun pa rin sa palengke, no? Talagang siya ay naghahanap buhay, siya ay nagtitinda, no? Para mabuhay niya yung kanyang mga anak. Sabihin mang mag-boyfriend, normal yon dahil siya naman ay may edad na at siya ay nakaranas na, no? So, alam na niya yung buhay. Kaya siya ay kahit, talagang siya'y nandiyan sa palengke, 'no, halos diyan na nakatira sa palengke. O, pasensya na kayo sa aking kusina at narito ako sa kusina ko. So, may punto po dito si Ate Malo, 'no, na totoo naman, kasi ranas naman natin 'yan kahit nga sa mga kamag-anak natin, 'pag yung medyo nasosobrahan na umasa ng hingi, 'no, magbigay ka ng isang beses, aba, sinigi-sige na, naku may mga ganyan. Gaya ng sinasabi ni Ate Malo, ito ay agree po ako dito. Agree po ako dito sa sinasabi ni Ate Malo na kung saan ay dapat nga itong mga ito ay hindi na tinutulungan. Kung si Bombay man ay tinutulungan, okay lang 'yon kasi si Bombay ay alam natin nga hindi siya mayroon siyang, diperensiya na may sakit siya at, wala sa tamang wisyo. Hindi kagaya nito nila Shena nung mga kapatid na ito ay mga normal at, may mga isip na, dapat, nasa tamang edad na para suungin nila yung buhay na kanilang sinusuo ngayon. Hindi na dapat talaga sila obligasyon ng nagba-vlog sa kanila. Kasi nga, 'yun, ang tao kasi 'pag hindi mo binitawan 'yan, hindi 'yan matututo. Kailangan bitawan mo para matutong tumayo sa sarili nila. Tutal natulungan mo na silang mapatayo, maihakbang. Parang bata ba, nasa umpisa pa lang siyempre nagagapang pa lang 'yan. Tulungan mo siyang makatayo. 'Pag siya'y nakatayo na at siya ay nakapaglakad na, bitawan mo na para matuto siya ng sarili niyang buhay. Hindi yung habang buhay ay aalalayan mo siya, hindi siya matututo. Bitawan mo man, matatakot lumakad kasi nga alam niya laging may nakaalalay sa kanila. So, gano'n. Ibig ko sabihin dito sa pamilya nila Sheena, ito naman sila ay may mga sapat ng kaisipan, may sapat ng edad, ano? So, dapat dito sa kanila ay binibitawan na kung si Bombay ay nangangailangan ng suporta dahil alam naman natin si Bombay ay may depresya, may sakit, iyon na lang sana ang sinusuportahan buwan-buwan, At hindi na talagang sila'y pinupukusan. At kung, itong mga kapatid, gaya niya nung panganay, marunong na sa buhay 'yan. Marunong na nga mag-boyfriend.
marunong na ngang magpabuntis. So, ibig sabihin, marunong na sila sa buhay nilang hinaharap nila. Kaya na nila. Kaya dapat, hindi talaga sila tutukan ng pagbablog o ng suporta dahil kailangan nilang tumayo sa sarili nilang paa dahil hindi naman habang buhay na andyan yung susuporta sa kanila, ano? At tama rin sinasabi ni Ate Malo na yung maliliit, yung mga mahihina na, gaya ni Lolo Fermin, ni Lola, kung sino pa yon, yun dapat yung mga tinutulungan, yung hindi na mga makabangon at mahihina na, hindi na makapagtrabaho ni pagluluto, hindi na, yun dapat yung ating tinutulungan, sinusuportahan, ano. Pero yung malalakas pa, siguro, ano, bigyan natin ng ano na, isang beses lang silang tulungan, pagkatapos nun, bigyan ng pangkabuhayan, halimbawa tindahan o ano pa man pwede nilang gawin at bahala na silang magpalago noon. Ngayon, kung hindi nila tulungan yung sarili nila at sila'y bumalik doon sa dati nilang buhay, bagamat sila'y gustong iangat ng kalingap, tinulungan na sila at binigyan sila ng pangkabuhayan at hindi nila sininop yun, hayaan na sila. Yun yung gusto nilang buhay eh. Diba? Dahil kung ayaw nilang ganun ang buhay nila, marami pong paraan para tayo ay hindi naman ganon kahikaos, no? Maraming paraan. Ang pag-uumpisa lang. Dahil nabigyan naman sila ng pang-umpisa, dapat umpisa nila yun hanggang sa mapalago nila. Pero ang nangyayari kasi, bigyan mo, hindi naman lahat pero yun ang nakikita ko sa mga tinulungan ng kalingap. Binigyan mo ng pampuhunan, binigyan mo ng para palaguin. Ang nangyari, umasa na lang doon. 'Di ba? Yung ibang pabahay, ibininta pa. Yung iba, iniwanan. Dami, 'di ba? Kagaya ng mga bahay no nila ano, nung mga anak ni Lola Damiana, asan 'di ba? Ang gaganda ng mga pabahay noon. Iniwanan, tumira sa iba, yung iba naman naibenta yata. So, hindi dapat tulungan yung mga ganong klaseng tao. Mm. Tapos ito ha, yung sinasabi ni Ate Malo na yan, kagaya nga nung kasi yung pinag-umpisa ng away, ng gulo, 'di ba? Yung kila Bombay. So dapat talaga dito kila Bombay ay hindi na to inaanuhan sila, bahala na itong mga malalaking ito, kaya na nila yung sarili nila, si Bombay na lang ang kumbaga bigyan ng suporta, no? Dahil yun ang talagang kailangan ng suporta, no? Kasi ito mga ito may mga kanya-kanya ng buhay yan, malalaki na yan. So tapos so, tuloy-tuloy na tayo ha, kasi kokonti lang yung ating oras. Kagaya nito, yung, yan, pag, about kay Ate Malo, no, na yung iba nang lalait, nangungutya, dahil alimango lang daw ang kaya ni Ate Malong ibigay, no? Alimango lang daw. Alimango lang daw. Ang tanong, magkano bang alimango sa atin? Yan ba ay dinadampot lamang? Hindi ba yan pinagkakagastusan? Wala bang presyo ang alimango? Kung yung mga anak ko nga halos hindi makakain ng alimango na yan kung hindi bibigyan ng aking bayaw. Dahil sa sobrang mahal. O magkano ba isang kilong alimango ngayon? 1,800? 700? Kasi nung nasa Pinas ako, may mga 700 na eh. Lalo pa ngayon na tumaas na. Magkano ang kilo ng alimango? Aber, so, wag niyong nilalang lang yung sinakala ninyo ay walang kabagay-bagay sa inyo dahil siguro kayo ay mapipira. Pero para sa mga mahihirap, napakalaking tulong na po yun. No? Sa mahal ng kilo ngayon, isdang-isda nga, napakamahal ng kilo. Yung pa kaya mga special na yan. No? Yung sugpo ngayon, magkano na ang kilo? Ha? 1,000 na ata. Diba? Sobrang mahal. Kaya wag niyong minamaliit. At saka wag niyong masyadong minamaliit si Ate Malu kasi si Ate Malu malaki. Oh. Ang hirap kasi sa ating mga Pilipino, yung iba diyan kahit nga walang-wala sa sobrang kayabangan ng mga maliit ng kapwa, hindi nila alam yung minamaliit nila mas okay pa naman yata ang kabuhayan kaysa sa kanila. Kagaya na lang nitong GP Alivio na to, kumakapang-lait sa atin, wagas, no? Hindi naman hamak na kung ikukumpara yung buhay mo kaysa sa buhay namin, Diyos ko. Kami, nagkasasakyan kami, sariling pagod namin, trabaho namin. Nagkabahay kami, sariling pagod namin. Napag-aral namin ang aming anak dito, sariling kayod namin. Hindi kami umasa sa sponsor. Kaya yung mga nangmamaliit dyan, nasasabihin, naghintay lang kayo ng viral para ipalamon sa mga anak nyo, parang kayo yun. Naghintay lang kayo ng sponsor para may bumuhay sa inyo. Di ba? Ganon.
Kaya yung mga namamaliit diyan, tingnan niyo muna yung minamaliit niyo, ha, at, yung mga yayabang-yabang diyan, kesyo, ito ras up na. Yung kesyo may mga pinag-aralan, kasi kanina scroll ako do'n sa aking ano, nakita ko yung mga parang bumalik sa akin yung mga panlalait noon do'n sa mga comment section ni Sangkay na sinabing, wala kaming pinag-aralan. Sus, Diyos ko Lord, kayo yung mga walang pinag-aralan dahil sabi niyo nga may pinag-aralan kayo pero mga bastos naman kayo. Wala kayong respeto sa kapwa ninyo. Kung makapagmaliit kayo ng kapwa ninyo ay wagas, asan ang pinag-aralan nyo doon? Bakit? Sa tingin nyo, mukha lang kaming tatanga-tanga dito dahil hindi kami ganun kayabang katulad ninyo, maliit na kami? Hindi. Kung kami man ay hindi nagbibigay, kagaya ko, hindi ako nagbibigay ng malalaki dyan sa ano, ambag. Bakit? Ang dami kong tinutulungan, pamilya. Hmm. 'Di ba? Kaysa naman ako'y magpabida-bida na wala naman akong kakayanan, oh, ay di itulong ko do'n sa aking pamilya baka mabusog pa yung aking pamilya. Kaysa tutulungan ko, yung kagaya nito nila GP Alipio na malalakas pa sa kalabaw, i-sponsoran ko, na umasa lang sa mga sponsor. Oh, 'di ba masakit 'no? Oh, gano'n din. Masakit na nakarinig kayo ng salita, masakit din yung binibitawan yung salita sa amin. Kung kami ay naghahanap lang ng viral, para lang kami ay may palamon sa pamilya namin, kayo, naghahanap din kayo ng sponsor para utuin ninyo, para maipalamon din kayo sa pamilya nyo at mabili ninyo yung mga kapretsyo ninyo. So, yun lang. Naiinis lang ako. So, yun. So, doon sa alimango, ayan, si Ate Malo, alimango queen. Mahal po ang alimango ngayon. Napakamahal ng kilo. Kaya wag niyong nilalang lang. Lang. Appreciated po yan ni Kuya Bal, yung mga binibigay ni Ate Malong alimango, no? Tuwan-tuwa si Kuya Bal dyan. Dahil alam ni Kuya Bal na mahal ang alimango, alam niya ni Madam Edna na mahal yung alimango, kaya appreciate nila yung alimango. Masaya sila pag nakakaano sila ng mga ulam na gano'n kaysa naman bibilhin pa, 'di ba? Oh, iyon bigay na lang. O kaya wag niyo minamaliit yung alimango ni Ate Malu, nangangagat yang alimango, tandaan ninyo, naninipit yan. Baka masipit kayo diyan sa leeg. Yung mga naglalanglang diyan na nagko-comment na alimango lang yung kaya mong ibigay. For your information, ikaw, anong kaya mong ibigay? Wala. Sino ba yung nagsalita nung alimango lang ang kaya mong ibigay? Alimango, si Positive pala. Alimango lang ang kaya mong ibigay. Kung ikaw nga, wala ka nga maibigay kahit kaliskis ng isda dyan Kapal ng mukha. Di ba? Di ba yung mga ganon? Oh. Kumakapanlait wagas, pero kahit ang kaliskis ng isda, kahit tinik ng isda, walang naibigay. Yun pa kaya, alimango? Mariosep kayo. So, lamang. At sige, babay na sa inyo lahat. Mamaya uli, baka makapag-live tayo sa ating isang channel. At wala na po tayong oras, so 5 minutes na lang. Babo sa inyo lahat and shout out! Ayan. Sa Queen ng Alimango. Bye-bye!